Okay. Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Narito po kami, Panginoon. Kami po ay mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na to, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at amot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 7 hanggang 15. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Binigyan siya ng kapangyarihan nga makipagdigma at lupigin ang mga banal. Yan ang sinasabi rito. Mga bansa, wika, kahit ano ang salita mo. Yan, kahit anong bansa, yan, didigmain. Pinahintulutan ito na siya ay makipagdigma at lupigin ang mga banal. Yan, yung mga naglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin lulutusin ito, didigmain gigirahin. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 7, 8. Itong sinasabi dito sa versikulo 8. At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Yan ang sinasabi dito. Pinilit ang mga pangalan niya hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sasamba sa halimaw. Yan ang sinasabi rito. Lahat ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sasamba sa halimaw. Yan ang sinasabi rito, mga kapatid kaibigan. Basta pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sasamba sa halimaw. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 8. 9. Kung ang sinuman ay may pandinig ay makinig. Yan ang sinasabi sa 9. Kung sino man ay may pakinig, makinig. Yan ang sinasabi dito. Makinig, mabuti. Unawain mabuti. Yan ang sinasabi dito. Sinasabi dito, ulitin ko. Kung ang sinuman ay may pandinig, ay makinig. Pag may pandinig, makinig. Pakinggan ang salita ng Diyos. Paniwalaan ang salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Yes. Itong sinasabi dito sa Yes. Kung ang sinuman ay patungo sa pagkabihag
sa pagkabihag siya patutungo. Kung ang sinuman ay pumapatay sa pamamagitan ng tabak, siya dapat papatayin. Ito ay panawagan para sa pagtitiis at pananampalataya sa mga banal. Panawagan ito sa mga banal na sa pagtitiis sa sobrang hirap ito. Dahil ito, mahirap itong panahon na ito. Pag sa taba ka mamatay, sa taba ka talaga mamatay. Ayan. Yan ang sinasabi dito. Nananawagan ang Panginoon na ang mga banal ay manampalataya. Ang mga nakakilala sa Diyos. So masampalataya sa Diyos. Tibayan ang pananalig sa Diyos. Kaya itong mga panahon ito, kahirapan. Ito na ang kahirapan. Nagsabi dito ng Panginoon, kailangan sumampalataya sa Diyos. Sampalatayanan natin ang Diyos. Manalig kay Kristo. Tanggapin kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin nito. Manindigan nga maglilingkod sa Panginoon. Sa Panginoon tayo mananampalataya. Mga kapatid, kaibigan, ito katotohanan. Ihanda ang ating sarili. Ito ang mga kahirapang darating. 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 11. At nakita ko ang isa pang halimaw na umangon sa lupa. At ito ay may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero. At siya ay nagsasalita na parang dragon. Nagsasalita siyang parang dragon. Parang may kapangyarihan din. Parang dragon eh. Oh, lumitaw siya. Dalawang sungay. Alam natin ito. Kahit hindi ko sabihin, alam natin ito. Dalawang sungay. Parang dragon. Alam natin ito. Kaaway ng Diyos. Ito. Ang kaaway ng Diyos. Ito. 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Kanyang ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin at pinasasamba niya ang lahat. Pinasasamba ang lupa at ang mga naninirahan dito sa unang halimaw na ang sugat na ikamamatay ay gumaling na. Pinasasamba sa unang halimaw. Sino tong unang halimaw? Alam niyo to? Si Satanas ito. Pinasasamba niya ang mga tao sa unang halimaw. Ito ang si Satanas ito. Pinasasamba niya sa unang halimaw. Ayan.
So mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Ito katotohanan. Kailangan alam natin ito. Nga, pinapasamba sa unang halimaw. Itong unang halimaw, ito si Satanas. Nga, sasambahin sa mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. Pwede pala sila magpababa ng apoy galing sa langit para dayain ang mga hinirang para maniwala sa kanila. Nagpapababa din siya ng apoy mula sa langit para linlangin ang mga hinirang, mga banal, maniwala sa kanila. Yan mga kapatid, kaibigan, yan ang ibig sabihin nito. Nga, may kapangyarihan din sila na magpababa ng apoy galing sa langit para paniwalaan sila nga sila ay totoo. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 13. 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. At dadayain nito ang mga naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na pinahihintulotang gawin nito sa paningin ng halimaw na sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw na sinugatan ng tabak, ngunit nabuhay. Ito halimaw na nasugatan pero nabubuhay. Buhay ito. Ito ang kaaway na ito. Buhay. Yan. Ito delikadong mga mga kapatid, kaibigan. Kailangan tayo ay makapaghanda, makaiwas nito. Dahil ito ang pinaka-delikado. Dinadaya niya ang nandito sa lupa. Lahat ng mga tao, dadayain ito. Pati pa mga hinirang, mga banal, pwede madaya. Pero mga kapatid, kaibigan, para makaiwas tayo sa pandaraya na ito, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Paghawak ng Diyos ang ating pangalan, hindi tayo kaya dayain dahil iniingatan ng ating Panginoon ang mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan, nga hindi ka pwede dayain dahil hawak ng Diyos ang pangalan mo, nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi ka pwede dayain dahil ang Diyos na ang may hawak sa iyo. Kilala ng Diyos yung Kanya. Yan mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito dahil ito katotohanan. Pinaalam ng Diyos ito para tayo ay makapaghanda, makaiwas tayo nito. Nga, hindi tayo sasamba sa halimaw. Basta pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay, hindi tayo sasamba sa halimaw. Mga pangalan lang na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ayun ang sasamba sa halimaw. Yan ang ating pinag-aralan dito, mga kapatid, kaibigan. Kaya paniwalaan natin ito. Ito katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at magaganap.
Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Alam ng Diyos, ang ating isip, ang ating puso, alam ng Diyos. Wala tayong may tago sa kanyang paningin. Last verse, 15. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. At ito'y pinahihintulotang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Delikado, mga kapatid kaibigan. Pag hindi ka sumamba sa larawan, ipapatay ka. Yan ang sabi rito. Pag hindi ka sumamba sa kanyang larawan, papatayin ka. Pinipilit pagpasamba sa larawan ng halimaw. Kaya nga mga kapatid kaibigan, tayong nakakaalam, kaya pinaalam ng Diyos ito, makinig tayo sa salita ng Diyos. Paniwalaan natin itong mensahe na ito para tayo ay makaiwas. Paano pag-iwas? Hindi tayo sasamba sa larawan ng halimaw. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang pag-iwas nito, mga kapatid kaibigan, para matiyak ang kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong oras na ito, ngayong umaga nito, dahil ang kaligtasan, si Kristo lamang ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas. Gawa 4:12. Siya lamang tagapagligtas. Siya rin ang maghatol. Tayo mga kapatid kaibigan, pinapaghanda tayo ng Diyos na hindi tayo sasamba sa larawan ng halimaw para tayo ay hindi mapahamak. Yun ang ating gagawin. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Ayan ang pag-iwas nito na ating pinag-aralan nga. Napakahirap ito. Hindi ito basta-basta itong ating pinag-aralan. Lahat ng pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, sasamba sa halimaw. Alam na kung sino itong halimaw. Ang halimaw ito si Satanas. Yan. Anong gagawin? Pag matapos ka nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, anong gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Ang dating pagkatao mo, pag ikaw ay masama, huwag ka nang gumawa ng masama. Gumawa ka ng mabuti. Dahil isang bisis lang si Kristo na ipako sa cross. Hindi na maulit yon. Binayaran ang kasalanan ko, kasalanan ng lahat ng tao. Ano ang binayad ng ating Panginoon? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang hinugas? Dugo ng ating Panginoon. Yan ang hinugas ng ating kasalanan. Buhay niya ang kanyang binayad sa kasalanan ng lahat ng tao. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid ka? Namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ay nakatawid ka sa kamatayan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol, mga kapatid kaibigan. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan
Dahil napakahalaga ang kaligtasan. Pinaka-importante ang kaligtasan. Hindi to kaya bilhin. Kahit sinong mayaman sa mundo nito, ang kaligtasan hindi kaya bilhin. Pero ang kaligtasan ay libre. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na to. Dahil ito ay katotohanan. Anong gagawin matapos ka mabautismuhan? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo aking mga utos. Yan ang sinasabi sa Juan 14, versikulo 15. Pag mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga hinirang, mga nilalang, mga anak. Ano ang ginawa na palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ayan ang tatak ng ating Panginoon. Nga ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kilala ng Diyos yung mga kanya. At tayo rin nakakilala sa kanya, kilala rin natin. Kaya nga, noong nilalang itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat nilalang ng Diyos. Pati tayo nilalang ng Diyos. Lahat nandito nakikita sa ating mga mata, nilalang ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Anong araw yun? Ikapitong araw. Sabado. Pag sabihin dito, Sabado. Pero, nakalagay dito, Sabat. Ikapitong araw. Nagpahinga ang Diyos. Anong ibig sabihin nga nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Para tayong mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan, ang Sabat. Ang sabi ng Diyos, tinapos niyang likhain ito sa loob ng 6 na araw. Anong araw yun? Nga gumawa ang Panginoon. Linggo, nagtrabaho ang Diyos. Lunes, nagtrabaho. Martes, nagtrabaho. Miyerkules, nagtrabaho. Huwebes, nagtrabaho. Biyernes, nagtrabaho. Ang sunod sa Biyernes, Sabat, ikapitong araw. Ayan ang ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan sa mga hinirang, mga anak, mga nilalang ng Diyos. Naglagay ang Diyos na palatandaan ang ikapitong araw. Kaya nga, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sa araw ng Sabat. Ayan ang itinuro ng ating Panginoon. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron. Hindi linggo. Saan mabasa? Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo, bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. Versikulo 22. Versikulo 23. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, kaya may mga Biblia na nakasulat, araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Dahil bagong langit, bagong lupa na. Lahat. Pagligtas ka, pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta roon, hindi ka makapagsamba roon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay.
Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y naniniwala, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan ninyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kahit matay man ang tao, pag tunog ng trompeta ng Diyos, bubuhayin muli ng Diyos yan. Isasama niya doon sa kanyang kaharian. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan, yan mga kapatid kaibigan, katotohanan. May samba sa bagong langit. Sabat ang samba ron, hindi linggo. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito dahil ito katotohanan. Basta pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapunta ron, makapagsamba ron. Doon tayo magsama-sama, mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy pagsamba sa ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Walang mga larawan doon, walang mga ribulto, walang mga imahen. Bawal sa paningin ng Diyos yan. Mga kapatid kaibigan, huwag lang kayo magalit dahil ito katotohanan. Salita ito ng Diyos na dapat nating paniwalaan para tayo ay makapunta ron sa bagong langit, bagong lupa. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Huwag tayo haharap-harap ng mga ribulto, mga imahen o mga larawan. Huwag tayo haharap-harap dyan dahil nagagalit ang Diyos yan. Sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyosan. Diyosan. Yan ang sinasabi. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 21. Yan ang sabi ng Diyos. Pinapalayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kay alang ka na sa kapahamakan. Yan ang sabi ng Diyos sa Pahayag, Kapitulo 21, versikulo 8. Ang mga tigsimbag, mga Diyos-Diyosan ay itatapon niya sa naglalagablab na apoy at asupre. Yan ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Mga kapatid, kaibigan, pinapaiwas tayo ng Diyos yan para hindi tayo mapahamak. Maraming salamat po. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umaga nito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen.